What's up my homie? What's up my homeboy? What's up my chops? At welcome back sa isa na namang episode ng Battle Hatol. Dito lang yan sa Marikita. Ako pala yun. Marikita X Tikas. At para po sa mga bago nating subscribers, welcome po. Shoutout po. At sa mga first time manood ng Battle Hatol, ito po ay paghahatol ko po, opinion ko po, at nire-reflect ko according sa mga life experiences ko. Kung may naalala ako nung mga karanasan ko sa buhay na makokonek ko sa laban, maganda. Kung wala naman akong napala, kung wala akong life lessons na nakuha, edi wala. Basically, ang hinahanap ko lang naman talaga lyrical content. Gano'ng kalalim yung level ng pag-iisip ng mga MC, gano'ng ka-deep yung mga words na ginagamit nila, rhyming, delivery. Gusto ko yung may mga crowd engagement. Yan, malaking hatakan sa akin. Importante rin sa akin yung rewatch, yung clarity nung sulat, clarity ng pag-deliver, rhythm and flow. So, point sa akin yung nandadamay ng babae, ng bababoy ng nanay, ng bababoy ng anak. So, gusto ko mga direct punches. At syempre, maganda rin yung pag-deliver mo ng punchlines. Kasi, minsan maganda nga yung joke, pero hindi naman kinakagat ng crowd. So, kailangan aralin natin yung mga audience natin, di ba? At marami akong mga bagay na tinitingnan talaga sa laban. Hindi lang ako nadadala sa palakpakan. At mahalaga din sa akin yung may sense. Diba? Yung may pulot, yung current events. Hindi ako tumitingin kung gano'ng kakasikat. Kung ikaw yung number 1 sa flip top, titignan ko ayon sa paniniwala ko sa buhay. Ang dami kong requirements. Tsaka biodata at tsaka 12 IDs. Nyek! So, ayun, bago tayo mag-umpisa, pasa naman tayo, syempre, ng mga comments ng ating mga mababait na kaibigan dito sa saan tayo mag-umpisa? Nabasa ko na yata yan. Ayun, dito tayo sa B4RT783. Sabi niya, next, Badang versus K-Ram sa PSP, ang pagbabalik ni Badang sa battle. Sige, meron naman, hindi pa tayo ulit nakapag-review sa tao sa pangil. Sabi ni Robert Bawaan, huwag ka mag-alala madam, tumaba na ulit yan kasi na-review mo na eh. Patience is not a virtue anymore, sabi ni Robert. Sabi ni Campo Camao, parang 3-2 yata ang decision dyan, idol, based sa mga horado sa nag-explain after the announcement. Parang nagkamali lang si Arik ng banggit sa mga boto. Oo nga, may nagsabi na nga, sabi niya nga 3-2 daw. Ano pa? Thanks po in advance, idol, sabi niya. At tapos nag-comment ako kay Lises. Halata dun sa sinabi ko na, okay, oo nga kasi. In-explain ko na yun, no, na si Six Threat talaga. Okay, sabi niya, so okay lang ma'am. At least nagawa mo ng maayos na reaction video. Thank you po ma'am. God bless you. Thank you. Sabi ni Simlabs 9354. Iba kasi magtahi ng bara si Six Threat. Setup pa lang malakas na, kaya yung punchline wala nang rekta doon. Wala nang rekta doon pa lang sa setup, malakas na. Okay po. Hani Manoy, speaking of theater, member talaga yang si Shay ng theatrical group bago pa siya nagsimula sa flip top. Maganda talaga yung training ground ng teatro. Simula nung high school ako, nagti-theater na ako from first year to fourth year. Hanggang nung nag-college, nag-certificate of theater arts ako sa UP Diliman, summer, tsaka first year. So, ang ganda ng build doon kasi iba kapag nag-theater ka, talagang malalaki yung galaw. Tsaka yung facial expression mo kasi kailangan talaga big movements, kailangan para makita hanggang dulo yung mga reactions mo. And
doon bumabase yung feelings na binibigay mo sa mga audience. Kailangan nila makita. Kailangan ma-express mo ng tama. Kailangan galit ka talaga or something ganun. Malungkot ka, malungkot ka talaga. Kapag masaya ka talaga. So, parang baliw, ganun, eventually. Kaya yung mga, kailangan pakita ng emosyon na, tapos yung mabibilis na facing, ganyan. Tapos, yeah, kaya maganda yung theater, yan. Sabi niya, Idol, pinaulit-ulit ko talaga ang reaction mo dito sa 5913. Napaka-epic and priceless talaga. Tapos pinanood ko yung clip na dun sa binigay niyang minutes. Nakakatawa talaga kasi yung part dun yun kay Arik na tinuro siya ni na pinagjajakulan daw ni Arik yung asawa ni Shay. So anyways, natawa talaga ako dun. Literal talaga, literal. Sabi ni Ronald Gapol, 5112, Tipsy D Senior versus Fangs Alex. Sige, pila po natin yan. Sabi ni Pinoy Hip Hop University, ibig po sabihin ni Apex Madam sa lahat ng gumay sa style ni Looney, si Six Threat lang ang hindi solid kasi lahat ng MC sa flip top na Looney ang style Kaya nga, yun nga yung gusto kong ipahatid sa inyo na ayokong hatulan si Looney kasi si Manong Looney, Manong sa Ilocano is kuya, Manang ate, ading younger siblings. Kaya Manong yung tawag ko sa kanya. Tapos, ayoko siyang hatulan nung paghahatol na ginagawa ko sa mga ibang laban kasi siya yung nagbigay ng standard. Kaya nga sinasabing tamod ni Looney diba? It means, nanggaling sa kanya yung mga MC ng flip top, diba? Kumbaga, anak niya. Kaya hindi ko pa ginagawa ng hatol si Manong Looney is respeto ko yun sa kanya. Kumbaga, sa kanya, diba? Siya yung nag-set ng standard. Kaya, siguro reaction video lang. Pero yung sabihin natin, hatol na ako sining nanalo. Hindi ko mapapromise sa inyo na hatulan ko siya ng paghahatol ko dun sa iba. Kaya, yun. Sabi ni at Asliaplipa Tama po ba yung pagbasa ko? Sorry po Smaglas versus Rapido naman po. Smaglas. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Te-te-te-te-te-te-te-te. Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Tingnan natin. Shernan. Pila po natin. Sai Place commented. Shernan talaga to. Oo nga Shernan nga talaga. Diba? Kimpoy. Sabi niya, oo, magkalapit kami barangay. Kasi tinanong niya kasi. Sa totoo lang, sa history kasi yon kapatid ng Kimpoy, yung Kabanatuan is part ng Gapan dati, diba? Kung hindi ako nagkakamali, sa natatandaan ko sa history. So, pagpasensya na tumatanda na ako at wala naman ako sa Pilipinas. So, parang alam ko yung nangyari dyan. Kumalas sila. Yung parang sa Taguig and Makati. Diba? Dati yung Taguig part, inside siya ng Makati. Tapos, umalis siya. Nag-solo siyang city. So, parang ganun din yan. At sabi ni John Anthony Halido, Lancera versus Sac Maestro Ma'am. Isa sa pinakamagandang laban sa kasaysayan ng flip top. Oo nga. Yung pa lang yung match-up pa lang ng Lanceta at saka Sac pagka narinig mo na, diba? Parang malupit yun. Looney versus Aklas, Madam. Sige, pipila na natin yan si Manong Looney. Si Campo Kamao. Ha. Sa wakas, i-review mo din ang matagal ko nang request. Tipsy versus Flickchi. Yan, na-post ko na. Ganda nun. Ganda rin nung ng battle na yun. Pasingit. Zenlook versus Charlem. PWD? Yung naka-wheelchair? Miles M42? Ikaw suki ka na nga Gusto mo pang gusto mo pang sumingit Madam, hatol mo yung laban ni Jonas versus Shernan. Super funny yon. Suportahan kita, taga-comment at likes lang ako para laki kita mo. Wala pa nga Umpisa pa lang tayo. Pero thank you. Sobrang thank you, Andy. Mabuhay ka. God bless sa'yo. At maraming salamat sa suporta. Sabi naman ni Michael Angelo Magtoto, Hi po madam, always ako nag-aabang ng bagong upload mo po. Next mo po yung kay Mott versus Sir Henyo, Isa Buhay 2017 Finals.
Ayun. Sabi naman ni Lexter Fernandez, 3545, may laban si Smug at Flick G. Kaso sa bahay katay. Di ata pwedeng i-review dun kasi may beep. May copyright ata yun. Ganun ka-classic kasi yung mga ano eh. Ganun yung mga unang laban eh, yung may mga beat pa. Tapos ang hirap-hirap pamanood dati kasi kung kasing edad nyo ako, Diyos ko po, para makapanood ka ng ng event ng mga ganyan, yung may mga liga-liga, mag-Yahoo Messenger ka pa. Tapos, iba pa doon eh, parang ganito rin sa atin yung parang may mga may mga parang username ka. Doon parang may mga clan, 'di ba? Parang ang clan ko yata noon Royal Blood something. Tapos ang screen name pa nga yata tawag doon eh. Tamiya. So pagka magla-login ka, manonood ka ng liga sa Yahoo Messenger, magano ka pa, hindi pa nga shoutout yung tawag dun eh. Pabate. Nakalimutan ko na pero iba pa yung mga terminology nun. So, yung mga kuya ko nakikinig sila, nanonood sila sa tapos kailangan pong bibili pa ng webcam na malabo eh, 'di ba? So ganun pa. Tapos yung speaker mo na dipihit na maliit na ganyan, yung nakalagay sa computer na bulky. Ganun pa yung mga event. Yahoo Messenger pa. Tapos ganun. So yun, naalala ko lang kasi may beat eh. Sabi naman ulit ni Lises Manalo, Madam, lagi ako nakasubaybay sa mga reaction video mo, Madam. Pwede yung mga battle naman ni Looney. Reaction mo, Madam. Salamat po. Oo nga eh. Gusto ko kasi talaga yun i-review kapag nandito si boss. Mahirap pag ako lang. Parang sasabihin ni Manong Looney. Sino ba yun? Para mag-review ng laban niya, 'di ba? Sino ba ako? 'Di ba? Hindi naman ako galing sa tamod niya. 'Di ba? Smuglas versus Flick G sa bahay katay. May beat yun, pero walang copyright yun. Marami na din nag-react video doon. Ganda yun, panoorin. Sige nga, panoorin nga natin yan. Sabi ni Raymart. Sige. Sabi niyan, Senior versus Apex, Sack versus M-Side. Tipsy D, one of my favorite MC. Sabi naman ni J. Mar Pamitan 9932, Ma'am Zaito versus Abra. Next mo, TY po. Sabi naman ni Nanger Makarampat, Ma'am, may laban sila Smuglas at Flick G sa bahay katay. Maganda yun eh. Reaction kasi speed rap talaga. Labanan kasi freestyle. Oh, magaganda yung mga freestyle. Ganyan pa yung mga naabutan kong labanan eh. Naabutan ko yung yung flip top nung dalaga na ako. Ang tanda! Oh my God! 19 years old. Yata ako na or pa 20. Nag-start yung flip top. Si Andy Yuan. Ang bilis maka-upload. Madam na madam. Sabi niya, mabilis maka-upload pero ang bagal mag-edit. Madam, isunod mo yung Shernan versus Jonas. Sabi niya, nakita niya siguro yung isang pitchel kong kape. Grabe ka magkape, ang laki ng baso, kalahating letro ata naman yan. Hindi lang kalahati. Alam niyo ba, yung kape ko, 4 times ako nagkakape sa isang araw. Hindi ko talaga kayang walang kape. Nalalambot ako, tsaka bigla akong nakakatulog. So, yun. So, kailangan ko ng kape. Paggising ko ng umaga, hindi pa ako nag-aalmusal. Hindi pa yun yung almusal ko. Ano pa lang yun? Parang mumug. Kaya nga minsan, di ba, tinatakpan ko yung mukha ko ng sticker kasi minumumug ko talaga yung kape. Tapos minsan lumalabas sa ilong ko. Di ba? Ang dugyot lang. So, yun. Pati nga, isa sa favorite kong drinks, yung gin kape. Yan ang mga timplahan sa Batasan Hills. So, ayun, gin kape, try nyo yun. Hanggang ngayon, malakas si Tipsy kung bara sa bara lang ang OG ng 4-bar setup. Sabi niya, si Mr. Einstein Tipsy D, hanggang ngayon, ginagamit siya ng mga
New MC, 4 bar setup pa lang punchline na. Sabi ni Boy Yi Nakabal 690. Meron pa siya, kaya puro tipsy. Reviewin mo, madam. Madami ka mapupulot. Shernan yan, luto. Bias, Davao. God Disciple 2904 commented. Galit siya oh. Shernan yan, luto. Bias, Davao, puwe. Nag-request ng Young One tsaka Zaki. So, since nakikita ko siya palagi sa playlist ko, panoorin muna natin yung bago, 'di ba? Kasi since matatagal ng mga laban yung mga nire-request nyo, manood muna tayo ng Pangil sa Pangil bago, no? Young One at saka Zaki. Mukhang maganda eh. Nakikita ko sa Reels, no? Okay lang ba? Nakakaya naman yata sa inyo eh. Okay lang? Ha? Tara, panoorin natin Young One tsaka Zaki. Young One versus Zaki. Pangil sa pangil. You know the fucking dream! Ayun lang. So, napagkasunduan namin ni Boss Tikas na hindi na lang ipapost yung review nung PSP, which is yung laban ni Young One, ni Kuya Young One at ni Zaki, dahil tinake down na rin mismo ng PSP Entertainment yung mismong video nila nung laban. So, sinabi ko talaga kay Boss Tikas na wag na lang namin i-post para sa pagbigay galang at pag-comply dun sa pag-take down nila ng video. Kasi kung ipopost namin yung review ko about dun sa laban nila, magko-contribute lang ako na kakalat yung video. So, and nahirapan din talaga akong reviewin yung laban na yon. Kasi ang dami kong mixed emotions na naramdaman nun kay Zaki at marami akong mga salitang disappointment na sinabi tungkol kay Zaki that time. At alam niyo naman na makadonggalo kami at nasasaktan kami kapag binababoy o dinidisrespect yung musikang kinalakihan namin ni Boss Tikas. So, pumayag siya, sa mga ayon din siya sa akin na wag na lang namin i-post. So, yung first part lang ng pagbati yung napanood nyo dito sa Young One versus Zaki. Pero, sa napanood ko, since twice ko siya napanood dahil pinanood namin together at sabi niya ayaw niyang mag-join sa reaction video kasi nga baka ano yung masabi niya daw. So, binigay niya sa akin yung mag-isa na reaction video ko. And before pa na magkaroon ng maraming request about dun sa video na yun is napanood na talaga namin together. And then nung time na ako na yung magre-review, di ko pa rin talaga makayanan. Sumama yung pakiramdam ko, parang nagka-allergy ako na hindi ko maintindihan. Tapos, halos hindi ko matapos yung isang round sa tagal kasi yung feelings ko talaga nilalabas ko kay Zaki. Sobrang disappointed ako sa mga sinabi niya tungkol kay Kuya Sir Andrew, di ba? At malaking respeto kay Sir Andrew nga kasi di ba? Very vocal naman ako tungkol sa kanya na isa talaga siya sa parang nag-drop ng sa akin ng pagkatao ko. Isa siya sa nag-build ng pananaw ko sa buhay. At masakit yun, no? Bilang parang isang anak, bilang parang isang artist na na binababoy yung taong nirerespeto mo ng kung sino man, ng kung sino lang
Diba, na wala pang napapatunayan sa industriya, akala mo kung sino nang mag-angas, akala mo kung sino mag-iyabang. And hindi naman niya deserve yung pagkapanalo niya in the first place, kasi sa sulat pa lang, makikita mo na ang babaw lahat ng mga ina-angle niya kay Kuya Yangwan, at hindi siya direct na pumapunch. Even yung rebat niya, diba? Even yung rebat niya, bakit about tungkol kay Kuya Andrew E? Bakit about sa Donggalo? 'Di ba? Hindi siya direct pumapunch. At ang bababaw ng mga angles niya, like yung about sa Jollibee, anong masama sa paglilibre sa Jollibee? Yung Jollibee, it's part na rin ng kultura ng Pilipinas, ng Pilipino yan. Kapag noon may award ka sa school, gagalingan mo kasi gusto mo kumain sa Jollibee. And maraming mga events sa buhay ng mamayang Pilipino na sa Jollibee ginaganap. Kultura na yan. So, ang dami niyang binastos dito na mga anggulo. Marami siyang mga binastos na tao, marami siyang like yung frat, yung brotherhood ng TBS. Diba? Pasalamat na nga lang siya na sinalo siya ni Kuya Yangwan. Diba? Sinautot ni Kuya Yangwan yung mga kinauukulan, sinabi na sa akin na to, sa loko na to. Diba? Huwag nyo itong bugbugin. Diba? Pasalamat na lang siya. Hindi deserve ni Zaki yung panalo niya. Dapat si Kuya Yangwan ang nanalo. Diba? Despite of makadonggalo ako, makikita mo naman sa angle, para siyang batang nag-aamok sa kanto na nakikipag-away, tapos ang inaaway niya yung wala doon. Si Zaki, nakita ko siya na parang isa siyang amag sa bahay, na kung saan si Kuya Andrew E. yung nag-build ng bahay na yon, and si Zaki, yung molds na sumisira unti-unti ng bahay na yon, at binibigyan niya ng sakit yung mga taong nakatira sa bahay na yon. Ganun siya kawalang respeto. Diba? Ganun siya kawalang hiya. Na to the point na hindi niya man lang inisip na kung hindi dahil kay Kuya Sir Andrew E, baka or possible na walang Pinoy rap, walang Filipino hip-hop sa Pilipinas. Diba? Wala siya sana dyan sa liga na yan. Diba? At para kung ganun-ganunin niya, isang malaking pagkakamali ng buhay niya yun. At please lang, kaya hindi ko na po i-release yung or ilalabas yung review nung laban, is just to respect at para maiwasan pa yung pagkalat ng mga video na hindi naman dapat pang ipakalat. Diba? May dahilan bakit nila tinake down yung videos. And ako, sobrang nahirapan akong mag-decide kung i-reviewin ko ba yan or hindi. Dahil nung pinanood pa lang namin nung umpisa, ang hirap ng matake. What more pa nung ginagawan ko na siya ng reaction video. Ang hirap. Sobrang hirap talaga sa akin nung mag-isa na lang ako nanonood at nakikinig dun sa mga pambabastos na ginagawa niya, ni Zaki. So, instead of posting that part, sinabi sa akin ni Boss Tigas na reviewin ko na lang yung Babala 2 ni Kuya Push. At iyon ang gagawin natin ngayon. Kung ready ka na, ready na rin ako. Ginawan ko to ng steps kaya ang sakit ng katawan ko Ako sa'yo, mag-stretching ka na at abangan mo ang ipopost ko sa Rap Recap PH. Yan. Kaya kita-kits tayo sa Rap Recap PH. At pasensya na kung hindi ko po kayang i-post. Hindi ko matake yung panggagago ni panggagago ni Zaki. Yan po. Thank you so much po. At magkita-kita tayo sa Rap Recap PH. Let's go!